Praise God, may buntag sa aton mga igsoon. Labi na sa aton mga igsoon nga nagtanaw sa live. Kag sa aton man sa diri nga tanan, welcome kita sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kag abi na mga igsoon, usa ka dako nga opportunity, usa ka dako nga pribileyo ang mag-share sang pulong sa Ginoo. Kag bisan man sa inyo nga mga namati, usalat ka dako nga opportunity nga makabati kita sang pulong sa Ginoo. Amen. Kay may mga tao sara nga gikuha na sang Ginoo, tag dili na sila makabati sang pulong sa Ginoo. Tag amin na nga kita sara nga tanan, makabenepisyo kita. Amen. And let us grab this opportunity. Kag amin na maigsoon nga sa sini nga takna sa kabuntagon, dili kita maglangan tag aton sara hisgutan ang pulong sa Ginoo. 3 days na lang Pasko na. Pero biblically wa gi-mention sa Bible nga December 25 ang pagkatawo ni Ginoong Hesus. Pero sa traditional, so amin sara ang gi-celebrate sang mga tao nga ilay celebrate ang natawo si Ginoong Hesus sa December 25. Pero kita na mga Kristohanon, kay bawo kita nga way nagisulti sa Bible. Amen. Amin na magison nga gusto na akong sara nga i-share sa inyo. Kaya ako nagtuo, importante sa aton na mga Kristohanon, nakahibaw kita nano ang mensahe sang pagkatawo ni Ginoong Hesus. Amen. Pangutan ako ng imo katapad, regardless kung pila ni na siya katuig nag-alagad sa Ginoo, kay bawo ka ba gayod sang matuod nga mensahe sang pagkatawo ni Kristo Jesus? Pangutan ako ng mga igsoon. Amen. Amin na ikaw ang nasayod sa mga igsoon. Amin na kaya ako nagtuo, matag usa sa aton, lain-lain kita sang pagsabot bahin sa nano ang imo nasabtan bahin sang Christmas. Kaya abin nyo lang sara, although ang natao sara amo nga nagitawag nga Christmas, kaya ang natao sara si Christ, from the word Christ. Pero lantaw sara ang aton komunidad. Lantaw sara ang aton palibot. Sino ang center sang celebration? Si Christ ba yan? Amin na, lantaw sara ang mga tao, nagpaabot sila kang Santa Claus, nga muhatag sang Pasko. Ang natao si Christ, pero ang natao sara ang gandom sang tao, nagandom sila nga may Santa Claus. Nga mo ang maghatag sila sang regalo. Basa ng imo katapad, nagandom lang ang Santa Claus. Amin ang problema. Kaya pinila magsoon, may usa ka article nga ako nabasa nga nakatawa ko, pero at the same time, nakasulti rito ko nga matuod man. Dito sa article nga ako nabasa, dito sa US, may usa dito ka article, di ba? Ang tao sara maghimom gani sila sang bilin. Himo sila sang bilin. Dayon, may usa ka tao nga grabe ka desperado ang iya kabuhi kay last year wa ko na siya nadawat nga mga pinaskuhan bisan usa ka buok. Nanong iya gihimo? Iya gikawat dito si Baby Jesus sa bilin nga gihimo. Nya sara na nabalaka naman dito ang mga ara sa pamunuan. Gipangita na kung sino nagkawat sang Baby Jesus nga gihimo. Dayon nakaibaw siya siningan Dios. Nanong iya sulti nangamuyo siya kang Maria nga ina Mama Mary, gipangita nang imong anak. Di ka ko sa makadawat sa regalo sa nga Pasko, di ko miniuli. Asay, katawanan siya, pero abi niya magsoon, daw may punto man, kaya nga man, asay, ang natao sara si Kristo Jesus, pero sino ang center sara? Ang inahan? Amen? Amin na magsoon, right now, aton sara tunan ang usa sa Christmas message nga ako nakita sa Bible, aton sara lang tawon, make room for Jesus. Amen? Singa na imo katapad, hatagi sang luna si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Amin na nga, before ta mag-isgot sa pulong sa Ginoo, gihangyo ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo. Di na lang kita magtindog. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, Ginoo, una sa tanan o God, amon gi-acknowledge, Lord, na ikaw ang tagiya sa amon kinabuhi. Lord, you are the reason for this season. Lord God, amon gi-acknowledge, Ginoo, nga ang imong mga pulong, among maghatag sang giya sa amon kabuhi, o God. Ginoo, I pray as we speak your words, o God, himuha Ginoong Diyos nga ang imong mga pulong amo ang maghahatag sa amon sang kalinaw sama sa imong gi-promise o God. Ang imong mga pulong Lord God, maghahatag Ginoong Diyos ang comfort sa matag usa nga ari diri sa amon sa mga nakabati sa imong mga mensahe. Lord, ikaw ang Dios Ginoo, maga-open, maga-enlighten ikaw Ginoong Diyos sa imong mga mensahe o God. Tag Lord, as we speak your words o God, I pray Ginoo nga ang makita Ginoong Diyos ikaw, walay lain nga makita Ginoo kundi ikaw lamang o God. Lord, ikaw sarang mabayaw sa siningatak na Ginoong Diyos sa siningadapit. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Aton diri basahan maigsoon ang text kay amin nyo ang Christmas
mabasa lang siya sa duha ka libro, sa Book of Luke kag sa Book of Matthew. Tag aton sa radritunan sa Luke chapter 2. Actually ang Luke chapter 1 sini ako ni siya gitudlo dito sa Lawis. Tag right now aton tunan ang Luke chapter 2. Ini si Luke kay ba man kita nga usa ni siya ka doktor kag historian. Aton diri basahon ang iya mga na-record bahin sa Christmas. Sulti pa diri sa verse 1. Niadtong panahona, mipakanaog og sugo sa Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. So meaning may natabo diri nga may gipakanaog nga census. So inang census ara ay kamo sa pagbalibat kay biblical na siya. Amen. Verse din sa verse 2, si Serenio maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. So ang first census diri siya natabo, amo ni siya ang na-record. Verse 3, busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. So imagine mga igsoona, nagpakanaog si Augusto Cesar nga may census. So namauli ang tanan. So imagine, amin na sara nga, amin nga ila sara gi-assume nga amin ang month nga natawo si Christ kay sama sara ba kabante ka mo? Pasko damoy mamauli. Stranded, usay kay grabe puno kayo sa ang daan. Amen. Amin ni siya, amin ni natabo kay lima ka sa tagsa-tagsa na mauli sila nga tanan. Why exempted? Verse 4 dayon, gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose, ang amay ni Kristo, sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man si David. Dayon nano ya toyo, ang toyo niya mao ang pagpalista. So uban sa iyang pangasaw-unon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. So imagine nagtravel sila sa sitwasyon ni Maria, buntis, talianak. So pertikalisod. During that time, wapay motor, way trijet. Amen? So imagine ang ila mga na-experience. Dayon, nikadto sila ni Pauli sila tungod kay imo makita ang ila pagka matinumanon. Amen? Verse 6 dayon mga igsoon, ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Tagang verse 7, nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na mahiluna sa balay nga abutanan. Aton lang tawon ang New King James Version diri sa verse 7. Sulti ba diri? And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Abi niyo mga igsoon, kung ato ni siya lang tawon ang verse 7, gi-state diri ni Luke nga gipahiluna ang bata dito sa pasungan. May reason siya nga gi-state diri. Dili tungod gipahiluna dito ni Mary kag ni Jose kay tungod wa ini sila kay bawa, although may propesiya dito sa Micah chapter 5 verse 2. Amen. Wa ini sila kay bawa sang propesiya. Ang reason diri nga napahiluna nga natao dito si Christ sa manger or sa pasungan, may reason si Luke, klaro man ang Bible, no? So, because, nanong reason? There was no room for them in the inn. Amen? Wa na'y luna dito sa inn. Tagamin naman sa aton lang tawon ini ang word nga inn. Ang word nga inn, gimension di siya 3 times dito sa Old Testament. Dito sa Genesis chapter 42, 43, kag sa Exodus. Ang word nga inn, gitranslate ini sa Hebrew term nga malon, meaning a camping place for passing the night. The term is derived from a verb meaning, musulti ka kita sang inn dito sa Old Testament, meaning to lodge. Lantawan nato ng example nato na diri sa Genesis chapter 42, verse 25. Amo ni siya nga story, kung nakadumdum ka mo, ang mga utod ni Jose dito sa Canaan, may gutom, nagadto sila Egypt. Dayon sang nipauli na sila, amo ni siya ang natabo diri. So diri sa verse 25, amo ni siya ang word nga in dito sa Old Testament. Misugo si Jose nga punon sa pagkaon ng ilang mga sudlanan og ibutang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kasako ang ilang kwarta o gatagan sila pagkaon alang sa ilang panaw. So imagine mo travel sila from Egypt to Canaan, mo panaw ni sila. Imagine na foot travel ni sila, wa sila sakyanan. So dili na sila maabot nga one day lang. So amin na siya, pag verse 26 na yun mga igsoon, gikargahan sa mga magsuon ang ilang mga asno. So ang ilang asno may karga sa mga pinalit nilang pagkaon og nanggikan sila.
Verse 27, sa dapit, diin sila mga tulog ni anang pagkagabi. Amo na siya ang in dito sa King James Version. Musulti kagasang in sa Old Testament, malon, meaning i-travel nila padung sila biyay tungod kay dili ni madjay usa ka adlaw maabot din sila. Mangita sila, gitawag ini siya sa iban nga translations ang encampment. Kung familiar ka mo para sang BSP Boy Scout, maghimo sang mga tent. So amin ang word nga in sa Old Testament meaning imagine na desierto. Wa sila kakuanan dito ng mga biyay. Amin na nga maghimo ni sila sang ila lang mastihan para mo balabay lang ang gabi. Nakuha ninyo? Amin siya ang in sa Old Testament. Nga diin, maghimo lang sila, magpurma-purma sila nga something nga ila mapasilungan, something nga ila lang mapapahuwayan. Amin ni siya ang in nga gi-translate diri sa Old Testament. Tagdayon, dito sa Book of Luke, ang word nga in, ni-appear ini siya kadua. Gi-translate ini siya sa Greek term nga ang in, may duha ka translation sa Greek term sa word nga in diri sa Book of Luke. Una, dito sa Luke chapter 10 verse 34, gi-translate ini siya ang in nga pandokyon, meaning general receiving house. If you remember sa sini nga chapter, in Luke chapter 10, amo ni siya nga story, diin atong the Good Samaritan, nga diin may usa ka tawo nga gingkulata, gingbunog sang usa ka tulisan. Dayon may niagi nga pare, nanong gihimo sang pare? Likay. Pagkaduha nga miagi ang usa ka libita, nanong gihimo sang usa ka libita? Milikay. Dayon ang ikatulo, ang Good Samaritan. Pagkakita niya, amo din yung state sa verse 34. Masawa nato na. So tiba diri sa New King James. So he went to him, pagkaagi sang Good Samaritan, iya gipalapitan and bandage his wounds. Iya giputos, pouring on oil, pubuan niya lana, and wine, and he set him on his own animal. Iya gikarga atong gikulata, gikarga niya sa iya sapat. Yes, no. Brought him, di niya gidya, in. Tagaton basahon nano ining in maigso na dire sa Cebuano sulti dire. Misduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop og gihatod ngadto sa meaning ang in dire usa ka balay abutanan. Didto kalina sa Old Testament ang in is malon meaning maghimo pa sila tabil-tabil. While there is a Luke, may ara na balay. Kabante ka mo sa ng lodging house. Mga lodging house ba, may ara na, meaning mubayad ka lang. Amo ning gihimo sang Good Samaritan sa sini nga tao. Iya ging atiman, dayon iyang gikarga, iya gikadto sa balay abutanan. Tag may nakuha ko nga picture, amo ni siya. So amo ni siya ang in diri sa Luke chapter 10 verse 34. Meaning ara na, nag-exist na, dili na himuon. Mubayad ka na lang sang kwarta, muabang, kumbaga muabang ka lang ba, one night. Amen? Tagdayon maigso ng ikaduha nga in, nga ni-appear diri sa Book of Luke, amo ni siya sa aton text, diri sa verse 7, gitranslate ni siya dito sang kataluma, meaning guest chamber or guest room. Kumbaga, kabante ka mo sang nasunog sara, Marion's Inn. Kumbaga, amo ni siya ang social nga inn, ang Marion's Inn. Amen? Social na. Amo ni siya ang nasunog sara dira sa lungsod, ang Marion's Inn. Imo to. Amen? Amo ni siya maigsoon diri sa verse 7. So kung aton lang tawon, mas social ni siya. Tag-imagine, bilang usa ka amay, although si Mary kag si Jose, kay bawo sila nga ang ila gimabdos ni Maria, usa ka Dios. Amoy na nga, bisan sa aton mga ginikanan, di ba? Ang gusto naton permi sa aton mga anak, ang pinaka the best. Tag, aton ini nakita sa kabuhi ni Maria kag ni Jose, ila gitry, wa ini gituyo ni Maria kag ni Jose nga, ay, dito ni sa pasungan, kay nakapropesiya ini. No, wa ini sila kay bawo sa propesiya. Ila gihimo ang pinaka the best nga ila mahimo kay bawo sila ang matao, ang ila atimanon usa ka Dios. Amoy na nga dikadto ini sila sang social guest chamber. Kabante ka mo ba sa may mga bisita? May mga bisita din man ipakadto. Amoy na sa guest room, ginatawag nga guest room, pinaka social. Pero galing there was no room for them in the inn. So meaning maigsoon dito lat sa Luke chapter 22 kag sa Mark chapter 14. Sulti ba ni Jesus sa mga disciples, where is the guest room? Kung i-translate dito sa Greek, kataluma, meaning guest room, where I may eat the Passover with my disciples. So nagpasabot maison, posible nga ang gisulti ni Luke diri sa verse 7, there was no room in the guest room.
amo ni posible nga giswat ni Luke nga puno na ang guest room kay nga man imagine sa verse 1 ni pakanaog si Augusto Cesar sang census. So posible nga napuno na ang mga guest room. Amen, pareha sara. Di ba? Kadamo sara sang siguro mo abang ang mga mo bakasyon diri. Puno sara ang mga hayain ni sara mga nagpanegosyo sa mga paabangan kay puno-puno ni sara bisan ano ka man. Labi na wanay choice. Tag-amo ning natabo diri sa ila posible na napuno na ang guest room. Tungod sa Roman census nga gipakanaog. Amen. Tag grabe nga mga tao, ang sulti pa kanina sa Luke sa aton gibasa, ang tanan na mauli sila. So imagine puno na. Amen. Na mauli sila tag amo ning natabo diri. Naklusan sila posible, naklusan sila. Amin ang sulti tayo diri sa verse 7, balik ko naton. Dito na gipahilo na ang natao nga bata nga si Jesus sa pasungan. Imagine ang pasungan na lang. Pero gitry sang ginikanan nga maging social unta ang katawan. Pero sad to say, puno naman ang inn. There was no room. Wa nay luna sa inn. Amoy na nga diri na lang. Pasungan. Imagine na, although ang Micah, gipropesiya ni siya, natabog ang propesiya. Pero balik ko na kung maigsoon. Wa ni kay baw si Mary kag si Jose. Amoy na, grabe, dira nato nakita ang ila pagtuman inang sa ila part mismo nga ginikanan sa unod. Ila gitry nga mapahilo na unta sa social or sa komportable pero sad to say there was no room for them in the inn. Amay na maigsoon, abin nyo ang word nga inn or kataluma, gi-associate ni siya sa idea of hospitality. Amen? Gi-associate ni siya sa idea nga hospitality. Amen? Kay dito, abin ko, in sa Old Testament mga igsoon, grabe ka essential sa mga Hudiyo, ang Jewish culture, grabe, ginatudluan ni sila sa pagka-hospitable. So, diba diri sa Deuteronomy, na essential sa ila ang hospitality. So, diba diri sa Deuteronomy, busa angay usab ninyong higugmaon ang mga dumudoong. Pero sad to say, ang innkeeper, ang nagbantay sa tungain, nga gipalipitan ni Mary kag Jose, way luna sa ila. Pero may buong ka, diri sa Old Testament, gitudluan sila, essential sa Jewish culture, ang pag-abi-abi. Amen? Amen? Parehagod sa aton kabantay ka mo, basta may bisita ka, labi na ang inyo biyay, way kwarto, ang aral ng sahog, patiran, bangon na rasikwan. Bantay ka mo, bangon, kay gusto nato yung maaw kita. Patiran, bali dito sa kwan, bali dito. Amen? Grabe ka, essential sa ila ang pag-abi-abi, higugmaon ang mga dumudoong. Tagpag-abot diri sa Leviticus, sulti ba diri? Ay, kung ang usa ka langyaw, mutipon, pagpuyo kaninyo sa inyong yuta, ayaw ninyo siya, pasipad. But sad to say, grabe ang mistreat diri nga natabo sa kang Mary kag kang Jose. Imagine na kung ang innkeeper, kung naging considerate lang siya sa sitwasyon, uy, hala, may bakanti pa man diri sa guest room. Ang guest room, dako ba na siya nga lugar? Unlike sa atong balay abutanan lang, imagine, oy, sige, pwede man unta nga kung may kaluoy siya. Amen? Kung may kaluoy siya. Sulti pa diri, ayaw ninyo pasipati. Kung ni-consider siya lamabdos, tali anak na, nagbati na, magdya dito. Lalima ka, mababae silang makasabot sinin, ano kasakit ina. Amen? Kaya ang laki, mubira man nila. Amin na nga, imagine, kung naging considerate lang siya, na sige, pwede man diri. Or sa iya, babi, room, sang innkeeper. Imposible man, nga siya dito yung room. Dira natin makita magsoon ang reaction sang human heart. Siguro, kung ako nagtuwa, kung nakaibaw siya nga ang mataw, presidente, magimimay mo presidente, uy, diri ka, iya ito papawaon. Galing kay, wa siya kaibaw nga ang mataw, amo ang Mesiyas. Wa siya na kaibaw, ang nataw, amo ang coming Christ. Amin nga, way lugar sa iya, way luna dito sa in. Amin na magsoon, tandaan naton, the message of Christmas is to make room for Jesus in our hearts. Mag-ano man linang damo kay nadawat ng mga pinaskuhan sara, pero way luna sa kasing-kasing sa imo si Jesus. Mag-ano man lang nga maayong imo trabaho, mag-ano man lang nga although maayong may trabaho, mag-ano man lang nga ara sa imong tanan, pero way luna sa imo si Jesus. Amin na magson, ako nagto importante sa aton mga Kristohanon kay usay, although ang Christian sara, ang sentro lat sa iya sang Christmas, si Santa Claus, si Maria, daw mo na sarang naging center. Amin na nga, ginakuha sa picture si Christ nga amon ta ang i-celebrate.
Amin na magsoon, sometimes we become so caught up with work. Usay, grabe, nadakpan kita sa atong trabaho. To the point nga, wala naton mahatagan sang luna si Kristo Jesus sa aton kabuhi. Grabe na takabisi. We are so caught up serving our family. Busy kay kita sa aton pamilya. Dahil pag-abot dira sa church, what time. And then even volunteering at church. Grabe ta, nag-volunteer ta sa church, pero aton nga neglect, aton nga kalimtan ang pinaka-importante nga butang, and that is to make our hearts a dwelling place for Jesus. Mag-ano man nila nga nagserbisyo ka sa simbahan, pero nagbagot-bot, kadam, usang ko na ako gayong gisugo. Nga ako magigisugo, nga magbakasyon pa manunta ako sa Cebu. In fact, magbakasyon pa manunta ako sa Cebu. Amen. Mag-ano man lang nga, nagserbisyo ka sa simbahan, pero deep inside sa imo kasing-kasing, ara ang pagreklamo. Ni-donate ka kunuway. Sa tao lang. Pero sa sulod sa imo kasing, sus, kasayang sa to. Pangaligo po na to. Amin na may sound, sometimes naging caught up kita sa sining nga bandage. That's why ang message sang Christmas is to make room, ayon man ang luna ni Christ sa imo kasing-kasing. Yes, dili question ang imo attendance sa simbahan. Ang pangutana, what are you doing in church? Amo ni sarang pangutana. Kay usay ang Kristohanon, basta aral ako sa simbahan, okay na. Amen? Pero amo simple, nanusol ni Paul, whatever you do it all for the glory of God, dili sa tao. Kay usay kita, mailang kita kung aran tao, kaabti kay naton, ganin tao. Lain ang aton performance kung may nagalan tao sa aton. Nanusol ni Paul, whatever you do it all for the glory of God. Amen? Amin na maigsoon nga, ini nga season, kung way bonus sara, kung way Kristo nga natawa, way bonus. Amen? Masulti tayo ng way trabaho, may ilang ka mo, nagtrabaho, sara. Gamiton man at may trabaho para matagan ka mo. Amen? Amin na nga, blessings na lang siya, bonus na lang sa itong kabuhi. That is not the center sa sining nga celebration. Inang makadawat ka, kundi ang center. Importante, bahala, wa kayo nadawat, pero pinaka-the best nga nadawat ni mo, amo si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Amen? Amin ni Mike Son, ato ni pamalandungan nga question, why don't we make room for Jesus in our daily lives? Pangutan na ko ng imo kaugalingon o ang imo katabad, nga dili man nimo mahatagan sang luna si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Amen? So there are 3 reasons. Abi ni Mike Son, introduction ba to amo pinaton pagsugod. So introduction ba to kalina? Mayara kita tulo ka rason sama sa usa ka magbalantay sa tong balay abutanan nga wa niya gihatagan sang wa niya gi-allow nga matagan sang luna didto si Maria kag si Jose para maging komportable untay abog panganak. May ara tay lang taon nga tulo ka rason. But before that, let us realize maigsoon nga ang aton kasing-kasing parehali ni siya sang kwarto. Kabantay ka mo sang kwarto naka-divide. Ini nga room sa mo sini. Ang aton kasing-kasing parehali ni siya in with many different rooms. Amo gani na siguro kung okbon nila sa Ginoo ang aton kasing-kasing, makita na rin niya, dili lang si Kristo Jesus diri ang ara sa aton kasing-kasing, damo katay mga pangandoy. Amen? Siguro, nagtungtong naman ako sa Trijet, nangandoy ka ngay Trijet, sobra pa ang Kristo Jesus. Amin na nga, ang aton kasing-kasing sama ini isang kwarto, nga ini nga portion para diri sa imo trabaho. Ang pangutana, ang budlay gani kung sa aton kasing-kasing, wanay luna si Kristo Jesus. Amoy naton lang taon, Mike Son, there are 3 reasons nga dili naton mahatagan sang luna si Kristo Jesus sa aton kabuhi. Number 1, we don't pay attention. Amen? Kung aton lang taon ang aton text, the problem was sent that there was no end. Dili problema ang balay abutanan. Sang nangita sila ni Mary kag ni Jesus, dili problema ang balay abutanan kay nga man ara man ang balay abutanan nag-exist. Nanong problema? Already book. Puno kay tungod sang namauli ang tanan katawhan. Napuno na, tungod kay puno na, there was no vacancy. Wanay vacant. Ang mga iba na guest ni ukuyupay na sa sila nga balay abutanan. Amin na nga sadto sa ila wanay luna. Ang tanan nga space nga ang mga bakante nagipuno na. Pero dili problema ang ang balay abutanan nag-exist na siya. Galing dili na siya available. Sa Cebu, kabantay ka mo sang taxi. Kung ang taxi gani nga wapay pasahero, may nakasigay na siya nga vacant kay usay ang iban mangita sa taxi tanawon gayud nga may tao bina. Imo lang tawo na to nagsiga dito sa Igbaw. Makakaset ka nga vacant meaning wa ni tao. Dili ka magsiga na dito. Uy, di ka gaysa kita. Amen. Amin ang taga-bantay ngita dito sige na ano ka man dong.
Imo lang taon sa pwede ka lang mag-relax, maglantaw ka dito. Vacant gani meaning paraon nimo. Iban bisan may isa dito occupied. Paraon. Tigpara occupied biyang nakasiga. Amo na the same sa in. Pareha na siya sa balay abutanan diri nga naglam natabo. Dili problema ang balay abutanan galing puno man. Amen. Puno dili available. Abi ni magson, this is parallel to our heart. Pareha din siya sa aton kasing-kasing. Ang Bible nagsulti, we were made by God and for God. Amen? Di ba? Gihimo kita para sa Diyos, kag para lang sa Diyos. Pero abi ninyo, try to pay attention. Try to reflect sa imo kabuhi sara. Where did you spend your energy? Amin ang question. Ang Biblia nagsulti, gihimo kita para sa Diyos, pero ang pangutana, lantawa, try to pay attention sa imo kagalingon, sa imo kabuhi. Where did you spend your energy? Kang Kristo Jesus ba? Amen? Usay, magreklamo pa ka na kita. Adto na lahat, bulato na sa prayer meeting na lahat. Kadamo, abin ni magson, inaganing aton gihatag sara. Sa tinudanay lang, leftover naman lang ganin isang aton oras, mumu naman linis ang aton sobra. Amen? O, bantay daw nga, busy kasi mo trabaho namin. Ay, busy ako sa trabaho. Ay nga, available ako. Meaning, ini aton sa nagihatag, kung buot lang kahit sumahon, mumuho na lang inis ang aton oras nga sobrang aton ginahimo sa gawas. Amin na usay, ang mumuho naton nga ginahatag sa Dios, ang mumuho naton gihatag sa pag-alagad, usay aton bagid ginareklamo. Amen? We are made by God and for God, pero where did we spend our energy? Ang aton kusog din man naton ginaspend. Ang aton time din man naton ginaspend. Sa buluhaton ba sa Dios? Ang aton mga resources, ang blessings nga aton nadawat halin sa Dios, diin man naton ginaspend. Pero sang wa ka pay blessings, nagsaad ka nga, Lord, tigayil ako si ni Lord. Tagay ko trabaho, Lord, sa may trabaho ka na, di ka na tinon makahatag sang oras sa Ginoo. Where did you spend your health? Damo sara sa mga tao nga basta may pagaling panlawas, ala, nagpagusto, nagpatuyang, pero sa nagmasakit na, Lord, nagsaad na, Ginoo, ayuhan ako, Lord, mangalagad gid ako sa imo. Sanggiayo, agapon mga lagad, amin nagipatay na lang. Amin na maigsoon, say nga dili na tumatagan sang luna ang Dios sa aton kasing-kasing kay tungod napuno na kita. Amen. Napuno na kita sa mga butang. Tag-amo ni siyang ikaduha naton nga punto nga aton-an nga dili naton matagan sang luna si Kristo Jesus sa aton kabuhi. It's because we crowd our lives with other things. Gipuno naton ang aton kasing-kasing sang iban nga butang outside dra sa bulaton sang Ginoo. Nanong natabo sa aton kabuhi? Aton ginapuno ang aton kabuhi sang other things. Nano meaning mga other things? Imo trabaho, imo pag-eskwela, imo negosyo, imo pamilya, or nano, imo barkada, or something, ikaw lang sila nakaibaw. Imo ni siya gipuno, ang imo kasing-kasing. Grabe, dayon, nabisi ka, nanong hinungdan as a result? There is no room left for Jesus. Kabantay ka mo, usay, sa adlaw, busy kay kita sa iba ng mga butang. Then, pagkagabi, mag-devotional na. Ay, kabudlay na, mga muyo na lang kita. Amen? Sadto sa yaman ni siyang natabo sara. Sang adlaw pa, dako pang oras, grabe, kakiat kay naton sa iba ng mga buluhaton. Busy kay kita sa mga butang, adili iya sa Diyos. Pagkagabi na, imbis ang paghatag na para sa Diyos, pag-devotional, makawat pa. Ay, kabudlay man, mga tuog na lang kita, makasabot mo Ginoo. Amen? We crowd our lives with other things. Gipuno, grabe, gibudlay nato ng aton kabuhi sa iba ng mga butang. Amoy na grabe kay ka-unfair. Ang nagatag sang kusog sa aton ang Dios. Pero ang iya na unta sa Dios, migpahiluna before matuog, pasalamatan ng Ginoo. Usay, masacrifice pa ang family devotional. Sige lang, budlay na kaayo. Amen? Why? Because ato na ginapuno ang aton kasing-kasing sang iba na butang. Wanay luna si Jesus. Amo ni siya sarang nagakatabo. The heart is there, ara ang kasing-kasing naton, pero ang problema, puno na siya sang iba na mga butang. Puno sang iba na mga ideas. Grabe, gibisi kay nimo sang iba na iba nimo nga interest. Busy ka kay sang adlaw sa imo mga nakapa-interest sa imo, nano imo ginabuhat. Iban nga imo gi-value sa imo kabuhi, busy ka sa imo negosyo, busy ka sa imo trabaho, busy ka sa imo pag-eskwela, busy ka sa imo uyab. Puno na, tanan na imo gipanghigugma sa imo kabuhi, busy ka sa iban nimo nga commitment. Amo na to the point nga wa nay luna si Jesus sa aton kasing-kasing.
Amen? We crowd our lives with other things. Ato na siya gipuno. Amin na siya ang makasusubo nga palandungan, mga igsoon. Amen? Sino nagatag sang kusog sa aton? O di natin gigasto ang aton kusog. Amen? Amin na siya ang bagay nga aton pamalandungan. Sa amin ng Christmas message. Sa iya, nanganat na nahiluna siya sa pasungan. Kay tungod, wala nahiluna dito sa sosyal. The same ini sa aton kasing-kasing. Amen? Ang nagluwa sa aton, ang Diyos. Ang Episo 2:1, kaniadto, patay ka mo tungod sa aton mga sala. Amin na, gikuha kita para mapuslan, pero hain man sa aton kaboy. Amin na siya ang dako nga pangutana, mga igsoon. Abi niyo mga igsoon, ang Bible, ang Biblia nagsulti, when our life is filled with other things, kung ang aton kabuhi puno nini sang iban na mga butang, we don't have room for the gifts that God wants to give us. Abi niyo mga igsoon na, nga may mga gasa nga dili naton madawat sa Dios halin sa Ginoo. Kay nga man napuno naman kita sang gasa nga halin sa kalibutan. Amin na nga ang iya sa Ginoo dili na makapenetrate. Lantaw nato na ang state ni Paul diri sa 1 Corinthians chapter 2:14. Kay kita grabe ang aton naglong kita nga hatagan kita sa Ginoo sang give. Amen. De sino diri naglong be? Kita tanan. Nangandoy kita nga, Lord, give me this, give me that. Pero nga usay dili maka-penetrate ang iya sa Dios kay tungod gipuno naman nato ng aton kasing-kasing sang iban. Amin na nga anay lugar sa Dios. Sulti ba ni Paul diri sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, Message translation, the unspiritual self just as it is by nature. Amen, ang aton nature that is unspiritual, pero sulti ba diri can't receive, dili ni siya makadawat ang aton unspiritual, ang aton tawhanon nga nature. Dili ni siya makareceive sang gasa nga iya sa Dios. So dili there is no capacity for them. Why kapasidad na mudawat? Tag-ato lang taon maigsoon ang praise nga no capacity, nag-refer ni siya sa God's gift. Abi ninyo ang Dios nga aton galagaran, mutuo kag sa dili, musugot ka kag sa dili. Andam ni siya muhatag sa mga gasa nga naghalin sa iya. Pero nga dili sa makapenetrate kay tungod puno kita sang kalibutanon na mga interest, puno kita sa kalibutanon ng mga spiritual, puno kita sa kalibutanon ng mga commitment, nga dili ka penetrate ang iya sa Dios. That's why dito sa Mark chapter 4, abi ni magson, gi-describe ni siya ni Jesus as overcrowded life. Musulti ka ganis ang overcrowded life. Nga amin ni siyang reason nga although dili ta problema sa aton ang mga minsay. Kung sa minsay lang, grabe ta ka blessed diri nga simbahan, ang aton pastor tutid kay sa pagtuon. Amen. Pero nga usay dili makapenetrate ang gipangtudlo sa aton. Amin ang gis-describe ni Jesus dito sa Mark chapter 4 nga overcrowded life ang aton kabuhi na over sa aton basahon ang verse asol ti ba dere? Ang ubang tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunokong sagbot. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe. Dili problema sa ila ang pulong, nakadungog sila. But verse 18, amo ni ang overcrowded life. Apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi, ug ang nagkalain-laing matang sa pangandoy. Mupatig babaw ug mulumos sa minsay, busa dili kini makapamunga. Amo ni siyang gitawag mga igsoon nga overcrowded life. Sang wapini ang verse 19, sang verse 18 pa lang, ako ni illustrate sa akon kamuta. Amo ni ang imo nabatian nga minsay, amo sini kataas. Pag abot sa verse 19, may kabalaka ka, diri na, ari na. Labaw gyapon ang pulong sa Ginoo. Dayon gugma sa bayhandi, pleasures of this world. Pangandoy nga mabiyaan na nimo ang pagsimba, to the point mabiyaan nimong ministry, ari na. Nitopong na. Napunan pa kahit sang nagkalain-lain nga matang sa mga pangandoy. Nananong natabo sa pulong sa Ginoo, nalubong ang iya sa Dios. Nakuha ninyo? Amo ni siyang natabo sa aton kabuhi magson nga amin ang state ni Paul nga dili makapenetrate ang iya sa Dios. Amen. Nga dili makapenetrate ang God's gift sa aton kabuhi. Kay tungod sining verse 19. Mga kabalaka, sige lang kita'y kanta nga dili ko mabalaka pero may problema ka. Damabuang ka na. Pero dili ko mabalaka, may kay mo kanta. Karida dayon. Amen. Na amin ni siya ang mga nakapalumos sa mga minsay nga dili naton mabarugan. Ang gugma sa bahandi.
Hala, inang kanugon, oy, may buluhaton man dito. Hala, oy, kanugon sini, na may kwan mako, naglibog ka na, amin na, sad to say, ang atong gabing ipili, ang atong trabaho. Kay musugot ka kag sa dili, mupili, magad kita maigsoon. Bisan ako nagtrabaho, magad ako, amin na nga, akong gigibutang sa akong utok, kag sa akong kasing-kasing nga, mintras bakante man lako, kung ara man ang mga bulato sa ginawa, akong ginagrab. Kay ako nagtuo, kay ako nga, may demand kay sa akong katrabaho nga, di kita kabalibad. Kay nagtrabaho ako. Amin nga kita mo pili kad kita kung hayas aton paliyon. Tag ang aton gipili amin na nagpasabot amin aton gihatagan sang importansya. Salamat sa Ginoo nga ari kita. Nagpasabot lang nga importante sa aton si Jesus. Amen. Aton pakpakan ng Ginoo. Amin na magsuon nga giterm diri ni Christ amo ni siya ang dili amin ning mga overcrowded life, mga problema, mga pagsulay, mga pangandoy nga wa nabutang sa lugar. Amen. Mga pangandoy nga wanabutang sa lugar, tag, amo ni siya ang mulumos sa pulong sa Ginoo. Dili siya ka-penetrate. The reason, kabante ka mo, nga may Kristohanon nga, sige kadto sang church, puya pa lang siya, sige na church, ara na siya sa church, Christian church. Pero why pagbago? Why changes? Why? Because of this crowded heart syndrome. Kung may Down syndrome sa spiritual, may gitawag nga crowded heart syndrome. Nano yung crowded heart syndrome? Ari, nikadto kay simbahan, kabati ka sang wali, nikadto kay family prayer group, kabati ka sang wali, kadto kay prayer meeting, kabati ka sang wali, nag-praise and worship ka, taga buluhaton, wa may buluhaton diri nga may wali magina. Meaning, napuno ka na sa mga kamatuoran. Dayon, may kaalam nga ni tubo diri sa imo kasing-kasing. May kaalam na, kay tungod, nakabati ka sang pulong sa Ginoo. Pero, pag upauli nimo, na-distract ka naman, ay, pagkabisigit ka kayo, na-distract ka naman sa mga buluhaton nimo sa imo biyay. Lo, katamo pa na ko'y buluhaton. Nakalimtan na nimo ang imo nabatian sa simbahan. Nakalimtan na nimo ang gitudlo ni pastor. Dayon, ang liso nga gitanom sa aton nga pulong sa Ginoo nalumos. That's why na-turn into never growing into a fruit-producing tree. Why pagtubo? Pag-abot simbahan, grabe ka, balaan kayo. I love you, Lord. Pagpauli, peace. Pero dito sa simbahan, grabe ka, I love you. Pag-abot sa biyay, kay nakusagata sa mga problema, testing ang dado sa aton, wala pasaran, na-distract, nalumos ang mensahe nga gitudlo sa aton. Amin na nga, bisan pila ka nakatuig, sige simba, pero ari kita sa sini nga cycle. Amin na magson, gabay pa nga, this 2025, amin na let us change our cycle. Pinagi sa tabang tagrasya, kagaluoy sang Ginoo. Amen? Amin na nga, kung kamatuoran lang, dili ni problema sa aton. Kung mga pagtudlo lang, ang mga insakto, dili ni problema sa aton. Puno kita diri sa mga pagtudlo, sini nga simbahan. Puno kita sa mga pagtudlo para sa pagkinabuhi nga matarong. Pero nga ang aton kabuhi, way pagbago, tungod sini na mga butang. Overcrowded life syndrome. Dayon maigsoon ang ikatulo nga rason nga dili naton mahatagan sang luna si Ginoong Hesus ang katapusan because aton basahon tanan we really don't think we need to make room for God. Amen. Nagtuo ka nga wanay luna sa imo si Ginoong Hesus. Para sa imo ay balik-balik nakabati na ko sina. Pagsulti dayon na ato sa raton na namin ay pagtuo ka na dayon ay katigo na ko sina. Pero may nangutana sa imo nga unbeliever, time mo share, di ka ka-share. Pero kung ara ka simbahan pagkabati ay balik-balik kay baw na ko sina. Para sa imo puno ka na. Amen. Para sa imo puno ka na. That's why sa panahon ta nga may maka-share kita, dili kita ka-share. Oy Brad, sis, nga di man kamo manguros. Ay sige lang, simba lang, pagtalan si pastor. Ay sis, nga di man kamutuo sa mga santos. Nga pareho, dami na usad naman itong Ginoo. Bitaw, usad naman itong Ginoo. Ni-agree ka pa. Nga di takatulong nga. Para sa aton, importante ara ka lang sa simbahan. Amo ni sarang ara sa Kristohanon. Amen? Sorry to say this, pero amo ni siya nga ako na-observe. Based on my observation, based on my experience, nga ang Kristohanon, way pagtubo, kay tungod, nagtuo siya nga puno na siya. Amen? Puno na siya. Lalima kasi na sa kasimana, pila ang mga bulato sa Ginoo, puno na kita. Amo ni nga, nagtuo kita nga, wanay luna. Pero kung kita na tistingan, time to share, what time ma-share.
Amen? Sa aton mga katrabaho, sa aton mga classmates. Nga, amin na siyang reason. Puno kita dire. We have a sense of self-sufficiency. Nagtuo kita, okay man lang ako. Okay naman akong kabuhi, hindi ako manimba. Okay naman, may natabong kamalain sa akong pamilya. I have a good life. Makakaon ako sa tulok adlaw. May snacks pa. Amin ni siyang nagtuo ka nga, sufficiente ka sa imong kagalingon. Ay, okay naman ako. May akong panlawas. Nga, hindi na ako magkinanglan sang Diyos. Amen? Okay na ko kayo. May ara kay self-satisfaction nga amoy ning nag-prevent sa imo nga imo ma-realize nga may kuwang sa imo kabuhi. Amen? Abi niyo magson sa Theory of Education, si Abraham Harold Maslow, may theory siya nga inang gitawag niya nga physiological needs. That is may ladder ina siya. Dayon ang pinakaubos, amoy ni siya ang atong gikinahanglan, tubig, shelter, dagom, basic needs naton dayon ang pinaka-highest sa sininiyang nga theory, gitawag ni siya self-actualization. Musulti ka lang isang self-actualization, kabantay kasi ng thought nimo nga, for example, abi, estudyante ka. Musulti ka dayon ang self-actualization, musulti ka dayon nga makahuman lako, makagraduate lako. Malipay na gid ako inang para sa imo ba kung makagraduate ka na. Grabe na nimo nga kalipay. Pero natabo sa imo kabuhi, isang nag-graduate ka, nalipay ka, one day dalat. Kaya nga man, i-graduate ni mo, oy, wala ko'y trabaho, oy. Pero sang waka pa nakagraduate, amo kita lang imo gilong, makagraduate lang gid ako. Malipay na gid ako pagmayo, pero sang natabo sa imo, ni-graduate ka, ay, daw, may hawang manggapon, missing. Nangandoy ka naman sang lain. Makapasar lang ko sa board exam. Pagkapasar sa board exam, ang gyapon, ako'y trabaho, magkano man pasaw ko trabaho. Nangandoy ka naman sang lain, makatrabaho lang ko. Sang nakatrabaho ka na, lipay ka anay, one day, 1 week, kabudlay man trabaho na, amo ni isang self-actualization nga theory sa education, meaning, di na natin makita mo ison, wa kay sa way katagbawan. Kaya nga man, ang makatagbaw lang ang presensya ni Jesus. Amin yung sulti ni David. Amin na, bisanano pa ni mo nga pangandoy nga sini nga material, makakuan lako, lantawa, sang nakuha ni mo, nalipay ka ba, nasatisfy ka ba? Yes, nasatisfy ka, one day, layo na ganing sa kasimana. Makadawat lako sa konsweldo, pagkadawat, taod-taod, may nanukot na dayon, gibalik, igo ka lang gipakapot. Amin na magson nga, di na natin makita nga, ang mga material things, dili ni siya makatisfy. Amin na nga, nagtuudan kita, bastante man akong trabaho, di na ako kinanglan sa Diyos. Sangwa pa ko nangalagad sa Ginoo, okay naman ako. Amo ni siyang nakaprevent sa aton, nga aton i-realize nga may something nga missing. Tag-amoy ng missing sa aton kabuhi, ang presensya ni Ginoong Hesus. Nanong sulti diri sa Psalms chapter 10, verse 4, in his pride, the wicked man, musulti kita wicked man, taong dautan. The wicked man does not seek him. Abi niya magson, sa kalibutanon nga sinukdanan para sa aton ang dautan, ang mga nanigarilyo, ang dautan, ang mga bisyoso. Pero abi niya magson, ang Bible, ano niya pag-describe ang taong dautan? Inangwa nagapangita sang Diyos. Amin ang taong dautan. Kay para sa aton ay dautan siya, kaya na, puno sang bisyoso, garoy. Ang Biblia nagsulti, ang taong dautan, inangwa gatinguwa sang Ginoo. Dili manimba. Amen? Wa ga pangita sang Dios, wa naning kamot sang presensya sang Ginoo. Amin ning wicked man, amin ning taong dautan nga gisulti diri sa Psalms. Dayon, nanasabay, in all his thoughts there is no room for God. Amin ning taong dautan. Sa iya una-una way lugar ang Dios. Impyo sang Ginoo. May mga tao nga nagtuo sini. Kay iya gilantaw ang iya sara kahimtang sa iya kaboy, okay mako. Amen? Useless ang Ginoo. Amin ning taong dautan nga gi-describe diri. Way luna sa iya ang mga buluhaton sa Ginoo. Way luna sa iya. Useless ay balik-balik kanala, balik. Wa nay luna. Amen? Amin na magson, amin na usay sa Thanksgiving, usay do importante ang kaon. Di na mamati sang pulong sa Ginoo. Naman, na-use ka na amo na sa system. Amen? Na-hook ka na, kabantay ka mo sa nang hook, na-hook na kita sang, ikari na to simbahan, ay, testimony,
Memoryado na naton ang system. Amen? Memoryado na naton ang program. Nahuk kita sa program, wa kita nahuk sa presence ng Diyos. Amin nga, there is no room for God. Amin niya maigsoon, hapit na kumauman. Tandaan natin maigsoon, amin niya siyang bad news. We are not made to be disconnected from God. Singa na mo katawad, wa ka mo sa Ginoo para mo disconnect ka sa iya. Amen? Tandaan tagid na maigsoon, kay nga man, tandaan tagid maigsoon na, the moment nga aton i-disconnect ang aton kabuhi dira sa Ginoo, the moment nga aton i-disconnect ang aton kabuhi sa pag-alagad sa Dios, way gahom nga matabo sa imo kabuhi. Anday gid na. Way gahom nga matabo sa imo kabuhi kung imo i-disconnect ang imo kabuhi dira sa Dios. Amo bitaw sulti ni Paul, for I can do all things through Him. Amen? Amin na nga, kung once gani imo na i-disconnect, kay nagtuo ka nga, kaya nimo, sufficient ka, may self-satisfaction ka sa imo trabaho, imo na i-disconnect ang imo kabuhi. Ako, may mga kilado ko nga, ako nakita, sang nipalayo sila sa pag-alagad, akong nakita ang konsekwensya sa ila kabuhi. Amin na magsaon kita, tandaan naton, let us give room for Jesus. Amen? Amin na nga, siyang bala nga wakitay madawat nga pinaskuhan. Dili na importante ang pinaskuhan, dili na ang sentro sa sining celebration. Ang sentro ang aton pakigrelasyon sa Dios nga may aton siya gitagaan sang luna sa aton kasing-kasing. Amen tag. Salamat sa Ginoo nga ang aton sa represensya. Amo ni siyang dako nga ebidensya nga aton gihatagan sang luna si Ginoong Hesus sa aton kabuhi. Amen. Amin na magsoon nga amo ni siyang good news sa magatindog ta. Abi niya magsoon, if we make room for Jesus, kung aton hatagan sang luna si Jesus sa aton kabuhi, mutuo kag sa dili, amazing number of benefits will happen. Amen. Inang imong mga gilong, inang imong mga gipangandoy, pero ako nagtuo, kung aton lang unahon si Ginoong Hesus sa aton kabuhi, amen, inang gi-state sa Matthew 6:33, and all these things shall be added. Ikadugang na sa Ginoo. Kung aton unahon pagpangita ang Dios sa aton kabuhi, amazing number of benefits will happen. Mina nga makasulti ka gayud. Amin ni ang promisa sang Ginoo. Sulti ba diri sa last verse nga aton basahon, ang Revelation chapter 3 verse 20 aton dunganan. Nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok kon may nakadungog sa akong tingog og muabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya og mukaon siya uban kanako. Abi niya maigsoon, inang akong dragi kuluran nga kun. That is not conditional. Abi nimo kun, meaning may ara kay choice nga mamati. May choice ka nga dili ka mamati. Amen? May choice ka nga manimba. May choice ka nga dili ka musimba. Abi niya maigsoon, tanan nga aton ginahimo sa sining kalibutan, it is a matter of choice. Dili pwede nga mupili kitay duwa. Amen? Mupili ka gayud sa usa. Amin na nga ang gisulti diri sa Revelation, ang Dios, grabe, nanuktok na siya, nagtindog na siya sa pultahan. It speaks about our heart. Amin na ang Ginoo, grabe, nanuktok siya. Amin na nga, kung dili na nimo abriyan, parehas good sa inyo. Kung may manuktok, kung may bisita, pwede dagad nimo dili ablian. Ikaw mang tagiya sa imo sinang abiyay. Nakuha ninyo? O, pwede dagad nimo ablian. Labi mo kita, ay kasamok. Pwede dagad kain nimo. The same sa spiritual life natin maigsoon. Ang Diyos, nag-am-am na siya sa aton kasing-kasing. Amin ang asulti dahil kun, meaning, if you choice, kung imo piliyon, kung imo kahit tuyoon, pagpili nga, imo i-embrace ang presensya sa Ginoo, may choice ka nga dili nimo i-embrace ang presensya sa Ginoo. Pero, ang Biblia nagsulti, kun, imo piliyon, nga makadungog sa tingog sa Ginoo, kag imo piliyon nga imo abriyan ang imo kasing-kasing, imo hatagan sang luna si Christ sa imo kasing-kasing sa imo kinabuhi. Nanong promisa sang Ginoo? Musulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya og mukaon siya uban kanako. Amin na aton simbawon ng Dios.